there are children who are poor, who really need some care and a love so pure. If we could educate them, it will be so good. It is one great way to send them love. It will be my heart's desire, now and forever, a better life and happiness for all to have, a brighter future in this world for everyone. To every child here in my heart, I wanna give love. With love and understanding, let us all reach out, make them realize the things they dream about, teach them knowledge, make them learn, uplift their lives. Let us make their gloomy hearts to come alive. It will be my heart's desire, now and forever, a better life and happiness for all to have, a brighter future in this world for everyone. To every child here in my heart, I wanna give love. Now and forever, a better life and happiness for all to have.
para sa mga gustong makisaya sa Panag Benga Festival 2025 sa Baguio City ngayong Pebrero. Para sa inyo ang balitang ito. Bukod sa selebrasyon ng Panag Benga, float parade, pamamasyal sa magaganda at sikat na atraksyon sa Baguio City, isa din sa talagang dinadayo at binabalik-balikan dito ay ang mga masasarap at kakaibang pagkain na tanging sa Baguio mo lamang matitikman. Kaya naman, para sa balitang panlokal sa araw na ito ay isasama ko kayo sa mga kilala, sikat, pati na din sa mga bagong food destinations sa Summer Capital of the Philippines. Tara, mag-food trip tayo sa Baguio! Simulan natin sa isa sa pinakasikat na restaurant sa Baguio, ang Chocolate de Batirol, na nagsiserve ng binabalik-balikang Filipino dishes mula pa noong 1996 o halos 30 taon na sa Baguio City. Maraming turista ang nagsasabing hindi makukumpleto ang kanilang Baguio vacation kung hindi nila matitikman ang tradisyonal at sikat na Chocolate de Batirol na matatagpuan sa Camp John Hay, Igorot Garden, Sunset Terraces at SM City, Baguio. Isa pa sa kilalang restaurant sa Baguio ay ang Sizzling Plate na matatagpuan sa Session Road. Itinuturing silang pioneer restaurant o nauna sa pagsuserve ng mga pagkain na nasa Sizzling Plate, hindi lang sa Baguio pero sa buong Pilipinas. Simula 1978 o higit 4 na dekada na silang nagsuserve ng mga lokal at international steaks, kaya naman naging paborito sila ng mga lokal at turista sa Baguio. Kung sikat na restaurant sa Baguio ang pag-uusapan, hindi pwedeng hindi natin bisitahin ang Good Taste Restaurant. Sumikat sila dahil sa kanilang masarap na pagkain, malalaking servings at affordable na prices. Talaga namang pinipilahan ito ng mga mamimili at itinuturing na tourist spot dahil palagi itong kasama sa itinerary ng mga turista. Bukod sa masasarap na ulam, meron din silang bakery na puno ng freshly baked na tinapay at pastries. Subukan natin ang kanilang mga cakes na nagkakalaga lamang ng 60 pesos to 115 pesos per slice. Dahil coffee is life, marami ding ipinagmamalaking coffee shop ang Baguio City na nag-o-offer ng masasarap na kape at magandang view. Isa na rito ang bagong bukas na The Core Cafe sa Lower Gibraltar Road. Meron din silang outdoor tents na perfect chill spot dahil magandang ambience at talagang ma-enjoy nyo ang magandang weather ng Baguio City. Isa sa must-visit tourist destination dito sa Baguio City ay ang Ilili Artist Village. 2-minute walk lang ito mula sa Session Road. Isa itong tree house na pinagtulong-tuluin ng mga local artists sa Baguio City. Meron ding iba't ibang cafe at restaurants na nag-o-offer ng mga local at international na cuisines. Bawat restaurant ay puno ng kakaibang disenyo na galing sa malikhaing imahinasyon ng mga local artists. Ang mga pagkain dito ay masarap at fresh from local farmers ang mga ingredients. Abot kaya din ang mga presyo ng mga pagkain dito. Talaga namang sulit sa budget ng mga turista. Bukod sa pagkain, marami din mga souvenir shops na nagtitinda ng mga local made products. Bawat produkto ay nagpapatunay ng aking talento ng mga taga Baguio. Ang bawat sulok ng ililikha ay representasyon ng aking talento at husay ng mga local artists sa Baguio City. Kung gusto nyong makabok ng bago at kakaibang putahe, bisitahin natin ang Mines View Park Hotel. Dito natin matitikman ang strawberry sinigang at strawberry adobo, mga sikat na putaheng Pilipino na hinahaluan ng pinakasikat na prutas sa Baguio, ang strawberry. Alamin natin ang kwento sa likod ng kakaibang menu ito mula mismo sa chef ng Mines View Park Hotel, Chef Ranzel Klein Gramata. Ano po yung inspiration niya sa pag-create ng strawberry sinigang and adobo? Kapag sinabi kasi nating Baguio, syempre parang kalakip nito is yung mga strawberries natin. So, naisipan namin na syempre marami naman na po tayong strawberry dito sa atin. Gamitin natin sa pagkain, sa mga, lalo na yung sa mga kilala na mga food, Filipino food. So, unang naisipan natin, syempre kilala ng mga sinigang, adobo. Pag sinabing strawberry kasi, hindi siya matamis, maasim siya. So, yung ginagamit natin yung strawberry pang paasim sa mga dishes natin. Ano po yung pwedeng i-expect ng food travelers or tourists po, on both of these dishes?
Syempre, yung strawberry, malasa pa rin yung strawberry. Nandun pa rin siya kasi ginagamit natin dito is strawberry puree. Everyday natin ginagawa ito. And yun, pwede rin in future sana meron din tayong magawa pang iba. Any cooking tips po para sa mga gustong i-recreate yung mga dish nyo? Kung gusto nyo na-recreate, marami naman nang kumalat sa YouTube na mga paano siya gawin. And then, pwede nyo silang gayahin. Basta lagi tayong gumamit ng mga puree and mga fresh na mga meats and vegetables. Thank you po, Chef. Napakasarap talaga at kakaiba ng kanilang strawberry sinigang at strawberry adobo. Isa ito sa best sinigang at adobo innovation na pwede nating ipagmalaki. Natuklasan pa kaming isang sikat na Filipino dish with a twist dito sa Lemonade Hotel Camp John Hay. Pero bago yan, subukan muna natin ang kanilang merienda buffet. Ito ay may variety ng Filipino and American snacks na siguradong magugustuhan ninyo. Mula sa wild selection ng appetizers, pasta station, pati na din street foods katulad ng fish balls and kikiam, mga Filipino merienda dishes na may kasama pang pika-pika ang talagang ma-enjoy nyo. Hindi din papahuli ang kanilang premium desserts, katulad ng Japanese cheesecakes, pastries, lalo na ang halo-halo flan, na may sahog talaga ng original Pinoy halo-halo. For only 399 pesos ay ma-enjoy mo na ang napakasarap na unlimited merienda buffet na ito with a breathtaking view of Camp John Hay. Pero pinaka-dinadayo dito sa Lemonade Hotel ang kanilang strawberry champurrado. Yes, tama po ang nakikita nyo. Champurrado na color pink, strawberry flavor. Pinapaunlakan tayo ng mismong chef ng Lemonade Hotel para mas makilala natin ang unique dish na ito. Hi, Chef. Question lang po. Kailan niyo po in-start i-serve yung strawberry champurrado? Actually, we serve the strawberry champurrado naman dito sa Lemonade since nung nag-open po siya. And hanggang ngayon po, still we serve the strawberry champurrado. And hindi lang po siya actually strawberry champurrado, we have also the ube champurrado inspired also. So we have choices po para sa ating, syempre malamig panahon, so dito initiate natin na i-serve para sa mga locals natin and tourists natin dito sa Baguio City po. Ano po yung inspiration niya sa pag-create ng dish? So behind naman dito sa ating strawberry champurrado po, no? So we use, instead na traditional na chocolate or tableya ng chocolates, we use the strawberries. Siyempre, pag sinabi kasing Baguio po is, ang may isip agad natin na product nila is strawberries po. So we use that fruit, pinalitan natin at in-innovate natin siya into strawberry champurrado po. So at least bago po sa panlasa ng mga Pinoy, and masarap po siya. So, and also, it is made po sa locally harvest po ng mga farmers natin. So fresh strawberries po ang gamit natin. And dun po lang bas ang ating strawberry champurrado po. Can you invite po the viewers to try and visit po yung Lemonade? Sure. Hello! Good day po sa inyo mga viewers. So, I'm Chef Justin po and we are inviting you to try our product, the strawberry champurrado po sa ating Lemonade, and we have also the ube champurado po. Please visit us here at Camp John Hay, Lemonade Hotel po. Thank you po. Thank you so much! Sinubukan ko mismo ang strawberry champurrado at talagang perfect siya with fresh milk. Pasado siya sa panlasang Pinoy, kaya it's a must try. Kakaiba na, masarap pa. Lasang-lasa pa ang strawberry and creamy talaga. Another one-of-a-kind strawberry dish. Another proud product of Lemonade Hotel. At speaking of strawberry dishes, hindi makukumpleto ang ating Baguio food trip kung wala ang very famous na strawberry taho, strawberry ice cream, at ngayon, meron na ding strawberry tupig. Siguradong food innovations ang matutuklasan dito sa Baguio. Kaya wag na kayong magpahuli. Punta Baguio at i-enjoy natin ang masarap at worth the try na pagkain. Only here in Baguio City. Ilan lamang po ito sa mga kilala at bagong kainan dito sa City of Pines. Maaari nyo silang subukan kasabay ng selebrasyon ng Panagbenga Festival na magtatagal hanggang March 2, 2025. Para sa iba pang impormasyon sa selebrasyon ng Panagbenga 2025, maaari nyo silang bisitahin sa kanilang website at panagbengaflowerfestival.com.
Mula dito sa Baguio City, ako po si Kyra Miesha Tibo na Obra, nag-uulat para sa USCS Balita.